Wow, kainis, traffic. Okay. Good afternoon mga boss. Nandito tayo ngayon sa may Lover na, kung saan sobrang traffic po, kainis. Kasi pupunta ako ngayon sa may Panabo City dahil kailangan ko ng pera, kailangan kong makautang. Kaya sobrang traffic po. Ito po, daanan tayo, tabi lang tayo magdaan para makalusot tayo. Hindi ko alam ba't kaya pala traffic dito, kasi may kinukumpuni pala dyan kabila. Ito po yung lugar na kung saan palagi pong bumabaha. Kunting ulan lang po ay baha agad. Kaya siguro nagtatrabaho sila dyan. At kailangan ko rin mapadorin. Sobrang traffic pala dito, diversion. Dito na po tayo banda sa may Katitipan. Katitipan na po tayo. Okay, stoplight na naman. Stop na naman tayo. Ito na. Nandito tayo sa unahan. Okay. Stop na naman. Bago lang nag-go doon, stop na naman dito. Kaya stop tayo dito para hindi tayo mahuli. Susunod tayo sa batas trapiko. Okay. Nako, hinahinay lang pala tayo kasi baka may namamaril dito, nanguhuli ng overspeeding. Kaya may pulis dyan, harang pa sa gitna ng daan. Nako, parang nandito na po tayo sa may Tibongko. Tibongko na po to. May ilang Tibongko. Thank you pala sa lahat ng aking subscribers. At kung kayo bago pa lang sa aking channel at kayo'y naligaw, maraming salamat po. Davao to Panabo ang ating ruta ngayon kasi kailangan namin ng pera. Wala na kaming pera kaya pupunta ako ng Panabo para makautang, makautang ng pera. Utang lang tayo dahil hindi tayo nabubuhay pag walang utang. Kapag tayo'y umutang, dapat alam natin kung paano magbayad. Kasi yung nagpapautang ay hindi naman yan sila lahat mayayaman. Nagpapautang lang sila para magkaroon din ng kunting ginansya. Ganyan yan. Kaya pag tayo'y umutang, dapat marunong tayong magbayad din. Kasi ang pera hindi basta napupulot. Hindi katulad ng isang artista na
Yung pera ko, hindi basta nauubos. Pero tayong mahirap lang. Tayong mahirap. Yung pera natin, ubos kaagad. Kaya utang na naman. Utang dito, utang doon, para lang mabuhay. Ganyan lang naman talaga yan eh. Dito na ako ngayon sa may Sumitru. Kung saan nagtatrabaho ako dito ng mahigit 10 taon. 10 taon diyan ako nagtatrabaho sa may Sumitru na yan. Hirap ko ng trabaho ko dyan. Ang hirap. Lahat naman siguro na trabaho mahirap. Kaya kinaya ko yun sa loob ng 10 taon. Dito tayo ngayon sa may Bunawan na to. Hindi pa po natatapos ang project dito sa may Bunawan Bridge. Back. Pero pag natapos to, tiyak hindi na masyado traffic dito. Kasi isa din to sa dahilan ng traffic eh, sa may Bunawan area. Napasok na tayo sa may Panabo City. Wala. Oh. Ya, karon ra man kung tumanhi kay nakoy ko ang kwarta sir ba. Salamat sir. Ay, salamat. Nakalusot tayo. Salamat po, salamat sir. Pasok po tayo. Ito na tayo. Yo. Magandang dilag doon. Magandang dilag. Tan-an niyo? Ha? Ay, ayo please kay taga Davao ba ako? Ayo, sunod na lang please. Ya, ito na ko. Okay, Ran! Ito na ko. Bye-bye. Ano man?
Salamat yoy. Ito, pauwi na tayo. Dahil may dala na tayong pera. 15,000 para ang dala natin pera ngayon. Balik agad tayo. Balik agad ako ng Davao kasi gagamitin yung itim pass ng kapatid ko. Gamitin niya, kaya balik agad ako. Kasi sa aking itim pass, dalawang nakapangalan ng kapatid ko. Kaya balik ko mamaya, siya naman ang lalakad. Dahil sa Davao, hindi ka talaga makakalabas doon pag wala kang FM pass. Putsing na po ako ngayon sa may checkpoint, Bunawan checkpoint. Ito na po. Buti na lang, hindi masyado mahaba ang ano dito, kapila sa checkpoint. Dahil noong unang araw ng implementation ng FM Pass at saka QR code, masyado pong mahaba. Inaabot po ng ilang oras bago makarating dyan. Kaya ito tayo today, swerte tayo kasi dadaan tayo sa hindi masyado traffic, hindi masyado mahaba ang pila. Ganun pala yun. Singit lang tayo dito para punta tayo sa pilahan ng motor. Yan po, sinicheck po ang kanyang mga QR code. Sa isa po yan. Pwede natin yung QR code natin. Thank you. Tara po, lampas po tayo dahil meron tayong QR code. Kung wala tayong QR code, balik kayo sa inyong pinanggalingan. So mahigpit po dyan. Siguro wala masyadong traffic kasi hindi masyado mahaba yung pila kasi walang naglalakwat siya ngayon. Kasi hindi basta-basta ka makapasok dito sa Davao kung wala ka mga kumpletong dokumento at kung ano ang iyong at bakit ka pumunta dito sa Davao. Nagigpit po sila dyan sa checkpoint dahil tumataas ang kaso ng COVID dito sa Davao. Sa Mindanao ata, ito na ata yung nangunguna ngayon sa buong Pilipinas. Parang pangalawa na ang Davao City. Siguro din po dahil masyadong malawak po itong Davao City. Ito po yung pinakamalaking lungsod. Pagpasensyahan nyo pala ang aking video kung masyadong malikot yung camera ko. Ngayon, yung hindi siya stable, wala siyang stability kasi hindi pa tayo maka-afford ng mamahaling camera. Kaya ito lang muna. Malaki pong tulong to para sa akin tong camera na to kasi nakapag-vlog tayo.
Sana kung makaluwag-luwag tayo minsan, makaluwag-luwag tayo, meron tayong pabiling budget ng medyo magandang uri ng action cam para naman hindi tayo mabash. Mabash ang ating mga subscriber, mga viewer, kasi daw ano yung camera ko, pinsahan nyo lang po, isa lang po akong hampas lupang vlogger. Meron isang puno dito, misteryosong puno, nasa gitna ng daan. Ito po yun. Hindi po siya maputol-putol, hindi po siya pumapayag na maputol. Umaalis siya dyan. Lahat pong nagsusubok doon na pumutol ay napuputulan.